Alright, mega love shout out. Good evening, Mabsat. Nandito na naman tayo, nagsama-sama ulit. Ito po ating last topic for tonight, mga Mabsat. Alright, so pag-usapan natin itong February 6, nalalapit na February 6, Mabsat ha. Tandaan nyo, ilang ko na lang, less than 4 weeks to go na lang, Mabsat, no? At maghahain na ng panibagong impeachment complaint dito kay Lustay, Mabsat, no? So ito ang kinakatakutan nila, kaya nako po gagawa sila ng coup, no? Para hindi mangyari yan, kailangan palitan nila. Kasi 'di ba? Nakita nyo kung gaano kalakas ang puwersa, no, ng House, no, na kung ilan 200 plus ang bumoto para i-impeach si Sara. More than 2/3. Diba? 1/3 lang yung hinihingi pero more than 2/3 ang bumoto. Ganun kadami ang bumoto para i-impeach. Kaya nga na-impeach kaagad si Sara, di ba? So, ito ang kinakatok. So, paano nila pipigilan yan? Ngayon, gumagawa sila ng eksena. Mabsat, ano yung eksena yan? Silipin muna natin dito. Gumagawa sila ng eksena, Mabsat eh. O, ito. Nakita ko si Alfred eh. Si Alfred, putupisa lang si Alfred. Wait lang ha. Check ko lang saglit ha. Si Alfred. Punta natin si Kapsat Alfred. May sinira ko kay Kapsat Alfred eh. O, bago tayo. Saan si Kapsat Alfred? Ito. Pasok, Kapsat Alfred. Good morning dyan at good evening dito. Ito, nandito na naman tayo at meron tayong pag-uusapan. Ito, sabi natin ha, mula sa ating pinost ito ng ating kaibigan na si Laitera. Sa mga hindi pa po nakapalo sa kanya, follow nyo rin siya. Si Laitera sa TikTok 51 billion. Okay? So ano rin to? Sumusuporta rin sa ating Pangulo. Okay? So basahin natin ang sinabi niya rito. Kung may kayang lumaban sa Gloria Coup, si Romualdez lang yun. Napatunayan na yan nung na-demote si Gloria nung 2023. Tama. Okay, tama. Bakit ko to kinote, no? Dahil ito rin yung pag-uusapan natin ngayon, napatsyempo, no? Sapagkat tulad nga ng sinabi ko sa mga content ko nung mga nauna pa, parang December pa lang or November, kino-content ko nito na ang planong pagpapabagsak mo kay House Speaker. So, itutuloy na nila yan. So, anytime soon, syempre, meron na diyang mag-move, no, sa Congress na sasabihin na we move that the House Speakership is vacant, no? So para sa ganun ay magkaroon ng tinatawag na election uli para sa House Speaker. At syempre, alam na natin ang pambato ng alam na natin ang pambato nitong mga makasayad blocks, walang iba kundi si Unanay. Oo, si Gloria. Pero guys, eto ha, kung si Unanay ang kalaban, palagay ko, napapanahon na upang ibalik si Congressman Martin Romualdez. Bakit ko sinasabi to? Kasi po, pagdating kasi sa, syempre, numero yan labanan ng numero yan. At tumatakbo na ang pera nila Sabit Sipon, gumagapang na si Mike Diferencia, namimili na sila ng mga congressman, no? 40 million bawat isa. Ay, wow. Ang binibili nila at hindi natin alam kung meron na ba talagang mga pumanig dyan sa kay Unanay. Pero malamang-lamang, meron talaga. meron yan. Pero guys, ito yung pinupunto ko, no? Kailangan kasing since bilang yan, numero yan, important kasi meron itong kinalaman, guys. Ang kapalaran kasi ng impeachment ni Inday Sayad at ang kapalaran ng impeachment, sa bagay, walang mangyayari pag kay PBBM, no? Yung sa kay Inday Sayad na lang ang pag-usapan natin. Ang kapalaran ng Inday Sayad para mag-proceed ito at magtuloy-tuloy ay sa nasa kung sino ang magiging House Speaker, Pag nag-move sila na bakante, syempre magkakaroon nga ng botohan ng election sa plenaryo. So kung sino yung mauupo. Tandaan natin, pag ang naupo ay sila Unanay, tapos ang impeachment ni Inday Sayad. Wala na mangyayaring impeachment. Malamang-lamang ang kasunod na impeachment niyan,
magtutuloy-tuloy ang plano nilang impeachment kay Ombudsman at kay PBBM. Although hindi nila kakayanin ang dalawang 'yan. Ngayon, kung si Bogie D kasi ay tatakbo uli, medyo mahina. Dahil sa totoo lang, pag numero ang pag-uusapan kasi, kakaunti kasi ang bilang ng partido na kinasasapian ni Bogie D. Although kapartido niya ang ating Pangulo sa partido, anong partido nila? Partido PFP Federal. sila, di ba? PFP. Partido Federal. People's nakalimutan. Federal yun. Partido Federal ng Pilipinas. PFP yun. So ngayon, 28 lang ang mga yan kasi. No? So walang bilang. Samantalang ang partido na kinalalagyan ni Martin Romualdez, ni Congressman Martin, ay nasa 111 sila. Ang lakas CMD. Ngayon guys, alam naman natin na during ng speakership ni Congressman Martin, napagkaisa niya talaga, di ba? Even ang mga minority, napagkaisa niya. Ibig sabihin, minority, ang Nationalista Party, ang NUP, NPC. So, sumuporta lahat ito kay Congressman Martin. Ngayon, kung ang layunin ay matuloy ang impeachment ni Sayad, natural, ibalik si Kong Martin. Iupo uli. At siya sana ang tumakbo, no? Sana ay i-nominate ulit si Congressman Martin Romualdez para sa House Speakership dahil ito lang talaga ang maganda. Tama si Leitera, ito lang ang talagang kayang-kaya at magandang kalaban nitong si Unanay. Dahil tulad nga ng sinabi nito ni Leitera, di ba? Kung natatandaan ninyo, dinemote ni Kong Martin itong si Unanay at wala siyang nagawa. From majority floor leader, naging minority floor leader siya. Natatandaan ko yun, ha? Dinemote siya ni Kong Martin. So, kayang-kaya ni Kong Martin ito. Kaya nga, dito nakasalalay ang mangyayaring pag-usad ng impeachment nitong si Sayad. So, kung magkakaroon uli, dahil pababagsakin nga nila si Bogie D, o sige, kung gawin nyo man yan, pabagsakin nyo si Bogie D, bring it on! Ibakante ang House Speakership at tumakbo uli si Kong Martin. Tingnan natin. Dahil si Kong Martin, pag tumakbo yan at muling naging House Speaker, tapos ang maliligayang araw ng Sayad siblings ng makasayad. Tapos talaga ang maliligayang araw nila. Sayad blocks na yan. Tandaan natin yan. So, hopefully tumakbo dahil for sure pababagsakin nga nila si Bogie D. Siyempre magkakaroon ng election yan, magkakaroon ng botohan yan sa plenaryo. Hindi naman pwedeng pabagsakin nila tapos bigla na lang na uupo si Unanay, si Gloria. Ay naku po, Rudy, hindi po ganun yun. So magkakabotohan yan. So maganda niya, mag one-on-one. Martin Romualdez versus Gloria Makapal ang mukha Arroyo. Or aka Unanay. Upang sa ganon, magtuloy-tuloy na ang paglagso ng mga Makatae Black at ng mga may Sayad siblings na yan. Tulad nga ng sinabi ko, ito guys, alam ko naman nakasama nyo ako rito. Kasama ko kayo sa laban na ito na ang laban natin wala nang umupo na mga Duterte sa posisyon sa nasyonal. Lalo na sa pagka-presidente, vice-presidente o senador. No? Wala na. Tapusin na. Kumbaga, ito na yung huli nila. Sa 2028, ubusin na ang mga yan. Nakita na natin na ang kaob-uban ng mga yan, ang kawalang kwenta at ang pagiging may sayad, nahayag na. Aba, paabutin pa ba natin ang 2028 si Sayad? Of course not. Si Pulong, Iyutman, malapit-lapit ka na, huwag kang mag-alala. Malalabasan at malalabasan ka ng warrant. Yan ang sinisiguro ko sa iyo. Dahil sa mga binanggit na nga ni Sentry. At nasa ombudsman na. At yan ay content ko. Ihiwalay ko ng content ang mga kasong kaharapin nito ayon kay Sentry. Kaya si Sentry ngayon ay busy sapagkat talagang busy siya sa pagsasambal mga kaso. Si Sentry ang tinik sa lalamunan ng may Sayad siblings. Agree.
Kaya busit na busit si Digong, si Sara, si Pulong, lahat sila galit. Kasama mo na si Baste. So yun lang, guys ha. Pinapaalala ko lang ha, may bilang ang lakas si MD. Sila ay 111. Alright, so okay na tayo din kay Kapsat Alfred. Salamat Kapsat Alfred. Totoo yung sasabi ni Kapsat Alfred dito. Malaki talaga ang impact, no, especially kapag nilabanan na naman ni Unanay. Ni Unanay itong si Boji D, Mabsat, no. Ngayon pag-usapan na natin 'to, Mabsat. Ito tayo. Okay. So ito ang plano nila, guys, no. Talagang papabagsakin nila si House Speaker Boji D. At ang papalit ulit itong si Unanay, Mabsat. Nako po. Bakit? Para hindi matuloy yung impeachment sa February 6. Oh, double job sila ngayon. Nagmamadali na sila ngayon. Ano? Kasi di na nila kayang pigilan. No. Malaki ang magiging problema nila dito, Sir Leonardo. Kapag hindi napalitan, nako po, magsisisi sila. Nako po. Kaya todo to. Kaya ang pinakamaganda pag sakali man na ipaglalaban nila itong si Unanay, mukhang kailangan nating ibalik talaga itong si Speaker Romualdez, no? Dahil siya ang kayang, no, tapatan itong si Unanay. Unanay. Alright. February 6 impeachment drops date. Coup talks. Ito na, Ma'am Sat. Pag-usapan natin ang February 6 drop date ni Sara impeachment 2.0 ay hindi simpleng legal event. Ito'y isang high-level political maneuver na sinasabayan ng bulong-bulungan na coup within the Congress. Isang planong pagbukas ng landas, bait at switch scenario kung saan ang target ay ang mailihis mula sa Vice Presidente patungo sa Pangulo mismo sa pamamagitan ng isang impeachment trial. So, imbis na si Intay Lustay ang may impeach, kapag naipasok nila itong si Gloria, si BBM daw ang i-impeach nila. Agoy, managinip kayo at hindi papayag, ha? Hindi papayag. Kahit magsama-sama kayo ni Lustay, ni Toby Chanco, ni Chavit Singson, at saka ni Unanay, nako po. Hindi nyo matitibag itong si Martin Romualdez. Sa politika, hindi sapat ang chismis. Kailangan ng numero, struktura at kapangyarihan. At kapag sinuri ang mga tao, iisa lang ang malinaw na konklusyon. Ang tanging tunay na shield ni Pangulong Bongbong Marcos sa loob ng 3 taon ay si Speaker Martin Romualdez. Dahil siya lang ang may kakayahang pag-isahin ang Kongreso. Facts tayo, ang math ng Kongreso, bakit hindi majority player si Boji D? Unahin natin ang madalas na ginagamit ng pangalang narrative, Boji D. Political reality check, si Boji D ay mula sa Partido Federal ng Pilipinas. So, ito ay partido ng Pangulo. Pero sa Kongreso, PFP ay may 28 na members lamang. Sa Kongreso, ang composition ay ganito. Majority Black, merong 111 seats. NUP, 32 seats. NPC, 32 seats. PFP, 28 seats. Nationalista Party, 22 seats. Party list majority, 30 seats. Other independent, 14 seats. Sa minority, party list minority, 19 seats. Liberal Party, 6 seats. Others, 3 seats. Kabuuan ng miyembro ng House, 318. So nakikita natin na malakas talaga si CMD ni Martin Romualdez. Kaya itong talagang shield kapag si Martin Romualdez ang speaker, walang magaganap na impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero kay Inday Lustay, automatic yan, sigurado yan. Sa lakas pa man din ng lakas si MD, naku po. Kabuang membro ay 318. Sa kahit anong anggulo, minority force ang PFP sa loob ng mas malawak na majority coalition. Walang kakaya ng isang 28 members party na magdikta ng impeachment trajectory maliban na lang kung may mas malakas na puwersang kumikilos sa likod nito. Ang tunay na ruling majority, lakas CMD ang may kapangyarihan ni Romualdez. Sa loob ng Kongreso, hindi ito ideology. Ang pagtatakbo ng impeachment ay numbered games sa pagtatakbo nito. Legal threshold, kailangan ng 1/3 ng House para diretsong maipasa ang articles of impeachment. 1/3 or 318 divided by 1/3 is 106 na kongresista ang kailangan. Lakas CMD alone is 111. Oh, CMD lang, pasok na. Kahit kumontra pa yung iba, yung 111 ng CMD alone
pasok na sa 106. So, wala na. So, malakas talaga ang CMD. Kahit sa CMD lang ang mag-vote, may 1/3 na. Higit sa 1/3 na. Ibig sabihin, kayang-kaya ng lakas CMD na mag-impeach ng kahit sino, kahit walang kaalyado. Pero mas mahalaga pa sa numero ang leadership reality. Hindi lang lakas CMD ang may hawak ni Martin. Siya ang tulay sa pagitan ng lakas CMD, NUP, NPC, Nationalista, Party List, Majority at Minority. Si Romualdez ang leader na kayang pag-isahin ang magkakaibang partido, relihiyon at interes. Ito ang dahilan kung bakit sa loob ng 3 taon walang destabilization, impeachment na tumama kay Pangulong Bongbong Marcos. May balanse sa Kongreso at may linya ng depensa sa Malacanang. Kung hindi gagamitin ng Malacanang ang political muscle ni Romualdez, may ibang makikinabang dito at malinaw kung sino. Si Sara, si GMA, ang banta ng political muscle shift. Kung hindi i-flex ng Malacanang ang ruling majority, Sara Duterte ang gagamit nito sa pamamagitan ni Gloria Macapagal Arroyo o GMA. Isang veterano na kongresista, arithmetic at power alignment. Ito ang tunay na panganib. Hindi ang legal weakness ni Pangulo, kundi ang political vacuum sa House leadership. Ang katahimikan ni Chavit sa isyu ni Cheese, isang malinaw na senyales. Napansin ang pattern. Maingay si Cheese. Singson laban kay Speaker Romualdez pero tahimik sa pagdating kay Senate President Cheese Escudero. Mas lalong tatahimik pagdating kay Toby Tiangco na kaalyado ni Cheese. Sa politika, ang katahimikan ay hindi neutral. Ito ay posisyon kung tunay ang moral crusade ang isinusulong ni Chavit. Bakit walang kritisismo kay Cheese at sa iba pang mga sangkot sa anomalya? Dahil sa politika, ito ang maaaring makipaglaro kay Chavit kasama na si GMA gaya ng ginawa nila noong panahon ni Erap. Diba? Simpleng replay of facts. May mga pahayag si Cheese at Toby na nagpapakita ng distansya, hindi suporta sa Pangulo. Hindi ito tinutulig sa ni Cheese. Ang target na iisa, si Romualdez, ang haligi ng House majority. Alam ng Malacanang na wala na sa kanila ang kanilang panig, sila Cheese at Toby. At ang katahimikan ni Chavit ay kumpirmasyon, hindi aksidente. Ang totoong laban sa February 6 ay ang Sara impeachment. Sara, ay, yun na yun. Nakaka po, wait lang. Naputol bakit naputol yun? Putol ba talaga yun? Wait lang. Saglit lang. Tutuloy natin yan, wait lang. Confirm ko lang, wait. Okay, ito. Ang totoong laban sa February 6, ang Sara impeachment 2.0. Oh, itong 2.0 na to ay hindi lang tungkol kay Sara. Hindi ito tungkol sa legal sufficiency. Ito ay battle of the control of the House. Control of the House arithmetic. Ang tunay na tanong, sino ang may hawak ng 1/3? Sino ang may kakayahan mapanatili at magwasak ng depensa ng Malacanang? At sa puntong ito, kasaysayan, si Martin Romualdez pa rin ang tanging leader na may kakayahan na pag-isahin ng Kongreso upang makapagtrabaho at ng maayos ang palasyo. Sa politika, ang ingay ay madaling likhain. Pero ang numero, alyansa at pagkakaisa, iyan ang tunay na kapangyarihan. Ang impeachment ay hindi nagsisimula sa chismis. Nagsisimula ito sa 1/3 na pirma. At kung sino ang may kakayahang pag-isahin ang Kongreso. At walang iba kundi si Martin Romualdez, Mabsat. Kaya nako po, pag may balak silang palitan si Bogie D, may plano sila, nako po, walang iba lang pwede kumalaban dyan kundi si Martin Romualdez. At talagang gigibain niya itong si GMA. Sigurado yan, si Leonardo Ansag, di ba? Nako po. Kaya nako po, Mabsat. Sama nag-iiyakan na mga garapata, no? Naka po, magsiiyakan kayo, magarapata kayo. Alright? So, naka 2 hours na tayo sa ating live stream. Maraming salamat mga Babsat sa mga nag-iiyakan. Good luck sa inyo, no? So, again, shoutout sa mga kasama natin, Sir Leonardo, ano ba dyan? Si Chi, Archie, Richie, sino pa ba? Si Ilocana,
At sa lahat po, si Bakwa nandyan din, sila Benji, at sa lahat po naman ito, maraming salamat mga Babsat. Kita-kits tayo bukas ulit sa ating next live stream. Naka 2 hours tayo, nakabawi tayo ngayon mga Babsat, no? So maraming salamat. Hanggang sa muli, Maestro Paul is signing off. Hanggang sa maiyakan garapata, magsiiyakan kayo, mga garapata kayo. Alright? Paalam, mga garapata. I, Sara Zimmerman Duterte, do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as Vice President of the Philippines. She may not like my answer. She may not like how I answer. But I am answering. Swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry, so help you God. Pag pinatay ako, patayin mo si BBN, si Lisa Caraneta, at si Martin Romualdez. No joke. Imagined myself cutting his head. Noong 5 ng Pebrero 2025 ay inimpeach ng House of Representatives si Vice President Sara Duterte matapos beripikahin at pirmahan ng 215 House members ang Articles of Impeachment laban sa kanya. Alinsunod sa Article 11 ng ating konstitusyon, hindi na kailangang magsagawa ng impeachment hearing ang House